Hi guys! Ha? Ginamig sura. Marami yung ulam yan. Kararating ko lang po galing work. Nag-work tayo sa Tuyo from Steph. Si Lito kanina, pinagluto ko po ng ulam. Sabi ko sa kanya mag-adobo. Tikman ko ngayon yung luto niya. Na-shock ko siya ngayon. Lagay ko mga ulam kada. Walang unang diet kay hard-working ba tayo today? Paano naligo ka kanina mainit na tubig? Buong ano? Sinisipon kasi siya ngayon kaya ang ginagawa niya pala pag naliligo, malamig na tubig sa taas guys. Sabi ko sa kanya, sisipunin ka talaga. Kaya pinapares niya sa Pilipinas na mainit doon, dito malamig. So kailangan talaga mainitan din yung katawan mo. Tapos minsan ginagawa niya din po, mainit na tubig tapos pagkatapos niya sa maligo, malamig naman. Di ba? Sinong hindi magkasakit sa ganyan? Pag maligo ka, ganyan lagi, mainit. Kaya dati tinay ko yan eh. Sinipon din ako, kasakit ang likod ko. Kaya abangan mo sa mga dating na araw. Tikman natin guys yung ano, gawa nila ito na adobo. Sarap. Sarap. Marunong ko pala magluto. Kaso walang laurel to. Kaya nga, mas masarap pa na may laurel. Mas masarap. Mabili ako sa ano, isang store. Mas masarap yan kung may laurel, tapos maamoy yung laurel. Ito yung adobo dito, ano, mara. Masarap. Parang humba. Masarap, galing dito magluto guys. Pwede na, next time magluto ka ng ano, Bicol Express. Di ba nag-try ka na nun dati? Hindi ko naalala. Ang gusto mo shrimp? Butter shrimp. Oo, butter shrimp ng luto-luto. Sige. Meron din dito madami. May shrimp? Kaso wala. Yung shrimp kasi nila dito, wala nang ano. Wala nang ano? As in, ready to eat. Hindi, wala nang ano, kaliskis. Oo, walang kaliskis. Kaluto lang. Buti nga hindi ka maglinis-linis eh. Masarap dito, promise. Walang ano. Sarap. Ito. Nilagay mo Sprite? Tapos tubig, wala na. Tala lang ka tubig. Ito, nakakuha na siya. Pag butang ko lang tubig lang. Mas masarap yung mga hang. Wala makaharang. Basta di man kampil sa harang. Pwede ako pero mga bata hindi. A few moments later. Continuation natin yung na-intro ko pong vlog kagahapon. Hindi ko natapos. Kaya nawala na tayo ng energy. Kahirap man kung pilitin ko lang mag-vlog, no? Pahinga din pag may time. Mamaya mag-work na naman po tayo pero kaya mamayang alas 12 pa. Sabi ko kay Lito, mag-walking muna kaming dalawa. Pinapili ko nga siya kung anong gusto niya. Walking or mag-workout sa gym. Walking daw lang muna kaya inuubo din siya eh. Sipon. Baka Lito. Dirigad ubo, sipon. Sipon. Baka din kasi nung nasa Broca tayo, hindi kasi nag-jacket. Hindi ba yung malamig para sa'yo? Feeling ko yun din. Maliban. Ato jacket ka po. Oo. Feeling mo naman kasi taga dito ka na talaga. Hindi kasi siya nag-jacket, guys. Hindi pa ako sinisipon. Siyempre, hindi pa talaga yun. Pero mag-react yung katawan mo after ilang araw. Isa din yun, maliban sa naliligo siya na malamig ang tubig. So, parang nagsama-sama na. Sabi ng katawan niya, pahinga din pa. Sinipon tuloy. Sinipon. Pero kayo yun, mag-walking tayo ngayon dito guys sa aking lakaran. Ayan yung boss. Oh, yan yung kulay. Iba yan. Doon ka sa kabila magsakay. Nag-aaral na talaga to siya guys, paano mag-bus papuntang city center. Kahit walang sumasakay, biyahe ng biyahe. Oo. Ganyan talaga. Kahit walang mga laman. Meron din naman, halimbawa, pwede kang magpa-reserve. No, pwede kang magpa-reserve din yan. May mga bus na magdaan lang talaga sa specific na daanan kapag magpa-reserve po kayo. Pero, same yung bayad. Oo, same. Yun lang, kailangan mo ipa-reserve. Ganyan sila dito guys. Ganda guys, Kaya maganda talaga maglakad dito, Lito. Yeah. Kaya mangingitim ka na pala. may mga nagsa. Pero maaraw. Hindi mo masakit yung araw dito kaysa sa Pilipinas. Hindi mo alam na nangingitim ka na. Oo. hindi mo lang doon nasusunog ka na pala sa araw. Pero kaya naka ka man, protection. Pero hindi natalab guys. Hindi natalab kasi dati na talaga. Inborn. Na-appreciate din ngayon dito ni Lito guys kung saan po kami nakatira. Yung dito sa Leeuwarden. Kasi dito po kami sa kumbaga probinsya, sa Friesland.
Tapos Pero dito kami hindi sa... naman probinsya na. Pero yung Friesland kasi, yan yung province. Tapos dito kami, halimbawa sa Pambuhan, ganun. Proper. Para capital, hindi capital sa- yun, sa proper. Na-appreciate niya po ngayon, kaya sabi niya kung sa Amsterdam kami nakatira, busy. Dito talaga, paglabas mo ng bahay, may lalakaran, no? Kaya ito din po talaga yung gustong-gusto ko nga kung saan kami nakatira, guys. Na-mention ko na to dati, pero kaya-share ko lang po ulit sa inyo. Kung gusto mo, payapa, dito ka. Pag gusto mo, maraming tao, city center. Oh, sa city, oh. Pwede kang maglakad. Kaso Pero alam nyo guys, si isang Mars, araw. Pwede ka rin magbike na hindi electric na try ko. Ay, hindi ko pa na-try patong city center, pero mga ilang hours. oo. Yung bike kasi nga ni Mars yung ginagamit ni Lito, guys. Tapos nung na-try ko yun, sabi ko sa kanya, huwag ka na mabisikleta ha. Ay, grabe, kahirap. Parang na-feel ko kung ano yung nararamdaman niya. So ayaw ko din siyang mahirapan. Kaya parang nagalit ako nung time, sabi ko sa kanya, bakit hindi mo sakit? Sinabi na mahirap pala. Hindi daw siya nahirapan, pero kay kasakit good, guys. Almost same height man lang kami. Kaya sabi ko sa kanya, hindi na tayo magbisikleta ha. Pag mag-city or kung may puntahan ka, depende na lang pag sa gym. Yung kay parang 2 minutes lang layo, pwede. Pero kay nung tininay ko, grabe, kasakit ko sa paa. Galit na galit ako, pati kay Marcel. Sabi kay Marcel, Si Marcel, adam. sabi kay Marcel, hirap pa lang bisikleta mo, tapos pinagbisikleta mo si Lito. Sumalay ko. Alam mo nang matangkad ako. Kaya parang ako nahirapan para sa kanya. Kaya na-bad trip rin ako nung time na yun. Nalaman ko nga. Spring na talaga dito, guys. Oh. Kaya may mga pabulaklak na po. Ayan. Oo. Kahit si Lito ngayon na-amaze kaya may mga puno daw na. Walang mga dahon pero may mga bulaklak agad. May mga bulaklak pero walang dahon. Ayan guys, tingnan nyo. Tutok ko sa inyo. Ito oh. Kaganda. Charan! Wow. Diba? Kaya sa mga darating na araw din po sa Sunday, pupunta kami nila Lito tsaka Marcel doon sa parang pa-cherry blossoms din po dito sa Holland. Kung sa Japan meron ganyan, dito din po sa Netherlands meron, guys. Ano lang yun, parang 3 weeks lang yun, magganyan siya. Tapos makita mo yung Lito. Mag-ala Korean ka doon. Tapos sa Korean music yung ilagay natin. Bahay na everyone. Nakapag-lunch na rin po ako. Papasok na ako sa trabaho. Si Lito andun yun, naligo. Pinagsabihan ko na good na hindi siya malamig na tubig. So, hindi pa rin po mawala-wala yung ubo niya. Hikain pa naman yan siya. Tsaka parang nag-adjust din siguro yung ano niya, katawan. Kaya yung mga nakarangan doon din namin, gala sa Belgium, yung sa Brussia o Brush, hindi po siya nag-jacket. Kaya siguro medyo nakamigan din. Parang kailangan na rin itong ano buksan. Ugasan ko naman lang din. Work muna tayo ngayon, guys, kay pangbawi sa mga nagastos. Para makagala na naman po tayo sa mga darating na anong araw. Kasi sa Sunday may gala nga tayo. Yun din yung mga gustong puntahan ni Lito. So gawin natin yan. Sana lang maganda din yung panahon kasama. Hi. You want to wash that? Yeah. Tomorrow until 6. Okay? Marcel, bumaba. Narinig niya siguro na bumaba. Dali na ako magpasok sa work. Nakalimutan ko na nasa taas na siya. Diretso na sana ako sa trabaho. A few moments later. Katatapos ko lang pong mag-work. Actually, kanina pang alas 4. Medyo late na akong nakauwi. Kaya dumaan po ako kanina sa Toko, Saigon. Ay, sa isang Asian store. Ang nangyari, nagkita kami doon ni Sunina's World. Kaya narinig ko kasi siya parang nagsasalita na very familiar sa akin. Nandun ako banda sa dulo. Ay, so precious. Yeah, in Anfuck. Anfuck? Anfuck, yeah. And she was not visiting us. No, she was also planning to go to city center. I mean, to see me, but to follow, I was also in Asian store. So, dumaan ako kanina sa Asian store, guys. Kasi tonight po, magpansit ako. Kaya mga kasama ko dito sa bahay, yan yung request. So, bumili po ko doon ng anihon. Tapos, ito. Pansit canton. Wow. Ha? Ito din. Mga rari 50. Tayo. Oo. Tapos,
Itong mga sinigang mix din po. At ang kanyang kinikrave nung nasa ano kami? Sardines. So, bumili din po ako ng dalawa. Yung ano spicy. Kaya gusto nila ito na mag sardinas na may itlog. So, sabi ko, bili ako. Ano din guys, chicken. Kaya mag-fried chicken din ako dito. Gusto mo? Oo. Kaya nung mga nakarang araw, nagparinig din siya guys. Namimiss na daw niya ang fried chicken. So, magawa din ako tonight. Para ko sa suo na fried chicken talaga ito. Hindi iba. Iba yung lasa, diba? Kaya mabilis ang ano naman ito ngayon, galawan. May sagutin pala akong tanong mamaya guys kapag natapos na akong magluto dito kay ngayon, mag-ano muna tayo ha. Galaw-galaw para sa dinner. Kaya tingnan naman yung oras. 4:35 na po. Mag-lunch kami. Mag-lunch, mag-dinner kami mga 7:30. 7:30. Ay, 5:30. Pansit kayo dyan guys. Alawaray na naman po. Ayan o. Yung sinog ko pala dito, giniling kaya yan lagi yung gustong sahog ni Marcel. Tapos ang ating fried chicken, yung iba nandun pa po ngayon, niluluto ni Lito. Kain muna kami guys. Ayan si Lito, oh. Busy pa sa fried chicken. Siya pa yung nagluto ng fried chicken. Ako lang yung nagtimpla. Dinner muna kami kay medyo nagugutom na rin ako. Gutom ka na? Kain muna kami. Okay lang yan. Mamaya na lang yan. Pagkatapos na... ha? Okay lang yan. Pag naubos yun, luto na yun. Dito na naman tayo sa kusina. Katatapos lang po namin dinner. Si Lito ngayon sa taas magpahinga. Ay kadami na naman yung cards na na-sort out po today. Pero kay ngayon po, ang gawin ko, sagutin ko yung mga nagtatanong kung anong mga documents yung inano ni Lito pinovide po para makakuha ng Schengen visa. May mga subscribers po kasi na parang in-invite din ata yung pamilya nila papuntang Europe or somewhere na part po ng EU, pero na-denied. Parang nasa Italy to si Mami, yung isang subscriber po. Nag-ask siya kung ano daw yung amount na kailangan ni Lito sa bangko niya para mapakita sa sa embassy pag apply ng visa. Ganito kasi yun ma'am, bali nung nag-apply po si Lito ng visa para makapunta siya dito sa Holland, ang ginawa namin hindi tourist visa yung mismong specific na in-apply niya. Short stay visa. Iba ata yun sa tourist visa. Kasi yung sa short stay visa, yung 90 days yun yung parang may pamilya siya dito or may pamilya siyang pupuntahan po sa Europe. Dito sa Holland. So sa case po ni Lito, wala po siyang kailangang perang ipakita sa embassy guys. Yung afford niya talagang dito magbakasyon. Kasi kami po mismo yung nag-shoulder. Diba? Kaya nisponsoran man namin siya. Hindi po din kailangan yung bank accounts namin para mapakita sa embassy na afford namin yung pagpunta ni Lito. Kasi yung kailangan po or yung hiningi ng embassy na nandun sa sa mga requirements or documents na kailangan is yung 3 months salary na payslip nyo po or payslip namin ni Marcel. Yung kay Marcel nga lang yung binigay namin Wala na po yung sa payslip ko kahit may trabaho ko dito. Yung kay Marcel, 3 months na payslip niya. Halimbawa, si Lito nag-apply nung January. So, yung binigay naming payslip from December, November, October. Sa ibang subscribers din po na nagtatanong kung paano po makakuha ng Schengen visa dito sa Europe. Guys, i-google nyo po before kayo mag-appointment sa embassy. Ang gawin nyo para hindi kayo ma-hassle. I-provide nyo muna yung mga documents na kailangan. So, tingnan nyo po muna before kayo magpa-sked sa embassy. Kasi pag magpa-sked kayo, lang din yan, may slots din lang po sila kung kailan ka pwedeng mag-appointment sa kanila para mag-apply ng visa. So, nung kay Lito po, nung nag-apply naman kami or nung pinaschedule ko siya sa embassy para sa pag-apply niya ng visa, ang pre-provide din namin ni Marcel, maliban dun sa payslip, ang certificate ng residency naming dalawa dito sa sa Leeuwarden. So pumunta po kami sa City Hall. Isa yan na kailangan na legal po talaga kami dito nakatira. Tapos yun, ini-invite namin si Lito. Tapos yun, nagawa si Marcel ng invitation letter. Sa mga documents na po ito na kinailangan ni Lito nung nag-apply para i-general ko na lang po kay kadami po talagang nagko-comment. May mga nagpa-private message pa nga sa akin sa Instagram. So sana yung mga nagtanong, mapanood po itong vlog. So, yun na nga yung mga documents, yung parang certificate of residency namin dito ni Marcel. Yung payslip na 3 months.
Yun yung hiningi kay Lito na galing sa amin na documents guys ha. Kasi nga, kumbaga in-invite namin siya. Ano pa ba yung pre-provide namin? Passport naming dalawa. Yun lang ata. Pagkakaalala ko. Sa kay Lito naman po, yung pre-provide niya, yung ano niya, contract na yun nga, may trabaho siya sa Pilipinas, teacher siya. So, ibig sabihin, may babalikan siyang trabaho. Kasi guys, isa din po yan sa very important talaga na hihingi ng embassy. Yung may proof ka na may work ka dyan, na may babalikan ka sa Pilipinas. Kasi kung mag-apply ka lang, na wala ka ding proof na, yun, halimbawa, may business ka, may work ka, tapos approve din ng trabaho mo yung vacation na approve nga ng company na pinagtatrabahuan mo. Ano pa ba yung kay Lito? Yan lang ata. Passport ni Lito yun. Tapos yung schedule niya sa embassy, kailangan din yun syempre. Ano pa ba? Nasa taas kasi si Lito eh. Continue ko pag nandito siya baba, pag may maalala pa ako. Basta i-check nyo po yung ano guys, yung short stay visa. Yun ay, kung yun nga, kung may papupuntahin kayong pamilya, tapos kayo yung mag-sponsor sa pagpunta niya dito. So yun po yung appointment. Wag yung tourist visa. Kasi sa tourist visa, ang pagkakaalam ko, yun po kasi din talaga yung babasihan ng embassy para sa pag-apply mo ng visa. Kasi may iba't ibang po doon yun eh. Kumbaga part, may tourist visa, may long stay visa, may short stay visa. Tapos basta madami. So sa mga nagtanong po, yan guys, wala pong pinakitang or show money si Lito sa embassy kasi hindi na niya yun kailangan. Depende din yung sa type ng visa na hihingin nyo, kaya be careful din po. Halimbawa, may pamilya kayong gusto kayong papuntahin dito sa Europe. So, i-make sure nyo na yung type ng visa din na i-click nyo or hihingin nyo sa embassy is tama din. Kasi halimbawa yan, baka kahit katulad po kay ma'am, in-invite niya yung pamangkin niya or isa sa pamilya niya, tapos na-denied. Kaya siguro din yung nangyari din sa pamangkin ni ma'am, baka ganun din. Comment na ulit kayo ma'am. Nasa Italy to si ma'am eh. Ay guys, munti ko pang makalimutan. So maliban po sa payslip na na documents na binigay namin, may form pala din po yan na filled upan nyo din online. Naka-PDF yan siya. Pero si Lito dati, pinaulit po sa embassy nung nag-apply siya. Kaya parang yun yung latest na form. So yun din yung kailangan po kasi lang ng information, type ng visa, tapos parang may something pa doon na kailangan permahan. I-try nyo po ulit ma'am, i-invite po yung pamangkin nyo, basta i-make sure nyo rin lang talaga na may proof din siya na babalik siya ng Pilipinas. Kaya ang embassy, hindi din po yan basta-basta magbigay. Kasi ang iniisip nila, baka hindi na ito bumalik sa Pilipinas, ganun, kadaming mga cases po na ganun yung nangyayari, diba? Siyempre, ang embassy, sisigurado lang din yan. Si Lito kasi malakas yung niya, yung documents niya, na, yun nga, sa DepEd siya nag-work. So, ibig sabihin talaga, may work talaga to. Tapos, babalik sa Pilipinas. Hindi man pwedeng mag-awol din si Lito. Pwede naman, pero syempre, hindi din niya ni Lito gusto. Hindi po biro din ang mag-apply ng visa, guys, ha? Sinasabi ko sa inyo. I mean, yung mga documents na kailangan namin ni Marcel i-gather. Kasi once na nakakuha din po kayo ng certificate sa City Hall, kasi dapat within 3 months po, magamit na yung certificate na yan. Kapag hindi, magbalik ulit kayo sa City Hall. Pasked. Munti ko pa itong makalimutan, guys. So, yung mga dimension ko pong documents, may mga additional pa pala yun. Yung isa din sa kailangan is yung insurance, travel insurance. Kailangan nyo din po yun i-provide. So, i-register nyo rin po yung ini-invite nyo yung pamilya na kung ilang araw siya sa Europe. Parang yung arawan ata, yung binayaran namin kay Lito, parang 3 euros per day yung sa insurance niya. Parang health insurance na din. Halimbawa, may mangyari sa kanya dito. Insured din po yun. Parang cover ng insurance nga na binayaran namin. So, yung total na binayaran namin sa kay Lito, 155 euros ata. Sa 88 days na yun dito sa bahay. So, kailangan din na ma-make sure nyo na kumpleto po talaga lahat ng documents once na magpunta na kayo sa embassy. Yan talaga yung kailangan. Kasi kung kulang-kulang, tatagal din yung proseso ng visa na pag-apply ng pamilya nyo. So, kailangan i-make sure nyo po na kumpleto lahat. Tapos, yung itinerary about sa, travel date. Halimbawa, magpunta siya dito mga 3 months before or 2 months before. Mapakita nyo rin po dapat yun sa embassy
na yun yung plan yung date sa pag-travel. Kasi doon din po nila ibabase yung paglagay din ng ng date sa validity po ng visa. Base lang po yan sa nga namin ginawa para kay Lito. Kabilis lang po ni Lito makahanap ng guys, ay makakuha ng visa. May history na rin kasi siya eh. Nakapunta na siya dito 3 years ago. Pero kay amazing good. After 4 days nung nag-apply siya, na-approve agad yung niya, Schengen visa. Kasi nga, approve din po ng school yung vacation leave niya. Alam nyo guys, yung mga ni Lito estudyante, kaya tumawag daw siya kahapon, ikwento niya sa akin, sabi niya yung mga estudyante ko doon, mga pupils, nag-iyakan daw, nakipag-video call siya sa isa niyang co-teacher ata kasi nandun yan sa school. Ay, nandun ngayon. Kasi nandun po kahapon sa school. So, tumawag siya kaya kinumusta nga yung mga pupils ni Lito. Ayun, may mga nakamiss na daw kay Lito. Yung iba nag-iyakan na daw. Ay, tawa ko tawa. Nako, daming magabang ngayon sa Pilipinas pag-uwi mo. Pero kay mahal na mahal din kasi ni Lito yung mga niya, estudyante eh. Pagpas mo nga, alam nyo, mag-sponsor ako niyan lagi para sa mga niya, estudyante. Message yan sa akin, Ate Isil, baka gusto mo naman magbigay ng mga pamasko sa ko, mga, bata dito. Sabi ko, sige, ako na bahala. Ang binibigay ko lagi, guys, o yung binibili lagi ni Lito, tumbler para sa mga niya, pupils. Kaya din, good vibes, pag may nabibigay din ako pagpasko para sa mga niya, kabataan. Matay na yung ilaw dito, guys. Nag-give up na to sa kakachika namin. Ito lang muna yung vlog-vlog natin, ha. Yung isa kong ate, alam nyo, kaya may isa pa po kong ate. Gusto ko rin sana yung i-invite, kaso kay, ang iniisip ko din, baka mahirapan din ako kay, yung sa work niya, sabi niya, hindi din siya basta-basta papayagan ng 3 months. Tapos may mga nangyari ding something special. So yun, na lang namin ngayon si Lito, in-invite ulit. Sa mga darating taon, si Lito ulit invite. Ay, si Lito na lang din po ngayon nung walang pamilya sa Siyam na anak. Siyam kaming magkakapatid. So kung kaming 8, may mga pamilya na. Tapos si Lito, yun, siya na lang po talaga yung always ready on the go, very very single, very free talaga, kaya mahilig din po si Lito mag-travel. Alam niyo ba, hindi nga yan naglo-loan sa niya sa trabaho, 'di ba? Siya, teacher. Never po yan siya nag-loan, guys. Share ko lang. Pinapaloan ko nga yan minsan. Ay, may kailangan ayusin sa bahay, sabihan ko yan siya. Marites ko na si Lito sa inyo, ha. Ay, naman siya sa taas sa pahinga. So, halimbawa, may ayusin sa bahay. Kaya madalas po kasi kami po talaga yung ambag-ambag. Yung dalawa. Tapos may isa pa kong ate sa Maynila. Isa din yung minsan bigay. Pero daris po nun kaming dalawa talaga yung mostly bigay-bigay. So, yun na nga. Pag may kailangan ayusin sa bahay, sabihan ko yan siya, mag-loan ka na lang kasi Lito. Ikaw na bahala dyan. Ayaw talaga. Nagagalit yun siya, guys. Kasi ayaw niya din po ng may utang. Isa din siguro din yan sa sa reason kung bakit po na-approve din o na-approve lagi yung vacation leave niya na hinihingi sa sa school or sa DepEd. Kasi nga wala po siyang utang na iiwan dyan sa Pilipinas once na umalis siya. Yan din yung sabing dahilan sa akin ni Lito kaya hindi din siya nag-loan. Tanyo, binayagan po siya 3 months. Pero parang sabihin nating mga ilang weeks or ilang months din siyang walang sasahurin. Pero kaya hindi man sa loob ng 3 months na yun na wala po talaga siyang makukuha. May makukuha pa rin siya pero hindi lang fully yung sahod niya. Pero at least nakapunta ng Europe, nakapunta na ng Belgium. 'Di ba? Worth it din. Kaya ayaw niyang mag-loan, guys. Very hate niya yan. Pag simulan ko na yan siya, hindi na yan sa akin mag-reply. Ay, ayaw po niya. Di ba, pag sa DepEd ka mag-work, pwedeng malaking loan yung mo dyan. Kaya hindi ko na din minsan pinipilit. Kaya mablock na ako sa susunod na pilitin ko siyang mag-loan. Sa 6 years natin, si Lito sa sa work. 6 years or 7 years. Never yan siyang nag-loan, guys. Maka-proud din. Kasi kahit anong sitwasyon or kahit anong gusto namin sa bahay na mapaayos, hindi talaga siya mag-loan. Wait lang, parang may nag-message.
Ate ko pala, yung kasama nila nanay sa trabaho. Ay, sa trabaho! Sa bahay. May pakita pala akong video sa inyo, guys. Tuwang-tuwa kami ni Lito kanina. Kasi si nanay tsaka tatay, sayaw ng sayaw dun sa bahay. Lang din sa pakiramdam na hindi ako mag-worry na wala dun si Lito. Tingnan nyo.